Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang The King of the Streets. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang 16 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Feng habang papunta ito sa isang grupo ng mga gangster. Si Feng ay isang batang mahilig na makipag-away, gayunpaman kilala siya bilang bihasa sa pakikipaglaban at mataas ang kanyang reputasyon bilang isang street fighter. Ilang sandali pa ay sumiklab ang labanan sa pagitan niya at ng mga gangster. Ngunit dahil sa kanyang kakayahan ay kinaya niya ang mga pag-atake ng mga ito na gustong maghiganti kay Ahay, ang kanyang kaibigan. Ngunit dahil hindi nila alam ang kinaroroonan ni Ahay, kaya si Feng ang kanilang ginantihan. Matapos ang isang matinding labanan at dahil napakarami na rin ng kanyang mga kalaban ay tuluyang na-corner si Feng at nabugbog ng mga ito. At sa huli ay dumating pa ang boss ng mga gangster at sinimulan siyang bugbugin. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa pagpapakita kay Feng na nakalabas na ng bilangguan pagkatapos ng mahabang panahon na nagdusa siya sa loob. Tapos ay binisita ni Feng ang isang kaibigan na nagngangalang Sopo. Makikita namang natuwa ang lalaki nang makita si Feng at sinabi na manatili muna sa kanyang bahay. Ngunit hindi naman sang-ayon ang asawa ni Sopo na tumira sa bahay nila si Feng. Dahil dito ay sumama ang loob niya at tuluyan nang umalis sa bahay ni Sopo at naglakad sa kalye nang hindi alam kung saan pupunta. At pagsapit ng gabi, nagpasya si Feng na matulog muna sa isang abandonadong gusali. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang araw sa pagsasanay ng martial arts. Pagkatapos nun, sinubukan niyang maghanap ng trabaho para mabuhay. Ngunit ang mga inaplay niyang trabaho ay tinatanggihan siya dahil kalalabas lang niya ng kulungan. Lumipat naman ang eksena sa pagpapakita sa isang batang babae na nagngangalang Liu na umahabol sa mga mandurukot gamit ang kanyang bisikleta hanggang sila ay makarating sa isang abandonadong lugar. Dahil nag-iisa si Liu, sinubukan siyang pagtulungan ng mga mandurukot pero lumaban si Liu dahil magaling pala siya sa martial arts. Ngunit sa huli ay natamaan siya mula sa likuran at nawalan ng malay. Pagising niya, laking gulat niya nang makita niya si Feng sa kanyang tabi. Lumalabas na natalo pala ni Feng ang lahat ng mandurukot at tinulungan si Liu. Tinanong siya ng babae kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit hindi ito sumagot at agad na umalis. Isang araw, dalawang lalaki na nagngangalang Bob at Bobo ang makikitang nagbubuhat ng mahabang sopa gamit ang isang lubid. Pareho silang mukhang problemado dahil sa mabigat na sofa. Bigla namang sumulpot ang isang batang lalaki na kukunin ang bola na nasa ilalim mismo ng upuan. Kasabay nito, biglang naputol ang lubid na ginagamit nila sa pagbubuhat ng upuan at nahulog ang malaking sopa at muntik nang bumagsak sa bata. Mabuti na lamang at nailigtas ito ni Feng. Kabayanihan na ginawa ni Feng ay pinuri ng amo ng dalawang lalaki na nakakita sa pangyayari. Katapos ay sinubukan niya dito mag-apply para magkatrabaho. Dahil sa nakita ang liksi ni Feng, tinanggap siya ng amo at pinayagan siyang manatili sa bodega. Pagkatapos makakuha ng trabaho at matitirhan, patuloy namang nagsasanay si Feng ng martial arts para pagbutihin ang kanyang kakayahan habang inaalala ang kanyang madilim na nakaraan. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nagkukwentuhan si Bob at Bobo tungkol sa isang legendary street fighter na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay sinabi pa ni Bob kay Feng na si Bobo ay may kaugnayan kay Feng Yu, ang legendary fighter. Pinuri ni Bobo ang kakayahan ni Feng Yu na aniya ay mas magaling pa kay Bruce Lee at Mike Tyson. Dahil sa edad na 16, nagawa niyang talunin ang 20 katao mag-isa at nakapatay pa ng isang tao. Gayunpaman, hindi alam ng dalawang lalaking ito na ang Feng Yu na kanilang pinag-uusapan ay si Feng na nakatayo sa kanilang harapan.
Nang marinig ang pangalang Bruce Lee, naalala ni Feng ang sinabi ni Ahay noong magkasama silang nagsasanay, kung saan sinabi rin niya na ang kanyang kakayahan sa kanyang martial arts ability ay maaaring lumampas kay Bruce Lee kung masipag siyang magsasanay. Isang araw, si Feng at ang kanyang mga kasama ay binigyan ng assignment mula sa amo nila na maghatid ng ilang gamit na mga computer sa isang orphanage na pag-aari ni Mr. Joe. Samantala, habang binubuhat ang computer sa silid, aksidente namang nalaglag ni Bob ang isa sa mga ito. Dahil ayaw nilang masisi, ay binalik ito ni Bob at Bobo sa kahon at sinabihan naman si Feng na siya na ang magbuhat ng item. At nang bubuhatin ito ni Feng ay bumagsak muli ang computer, kung saan nagalit pa si Bob at Bobo. Mabuti na lamang at dumating si Liu at inayos na lamang ang problema. Lumalabas na isa pala siyang volunteer sa orphanage. At bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya nito noong nakaraang araw, nilibre ni Liu si Feng ng pagkain sa isang restaurant. Habang nakikipag-usap kay Liu, si Feng ay nakatanggap ng tawag mula kay Bob na humihingi ng tulong at nagmadali naman ito papunta roon. Ngunit bago umalis ay nagpalitan naman si Feng at Liu ng mga numero ng telepono. Sa ibang lugar, si Bob at Bobo ay nagkaroon ng problema sa isang gangster dahil sila ay may utang dito. Mabuti na lamang ay dumating si Feng sa lugar. Gayunpaman, dahil walang dalang pera si Feng ay nagalit pa rin ang gangster at hinampas ito ng bote ng alak sa ulo. Ngunit hindi nagpatinag si Feng at sa halip ay binugbog ang lalaki. Pagkatapos ay binasag ni Feng ang isang bote ng alak gamit ang kanyang mga kamay sa harap nito na naging dahilan upang mas lalo pang matakot ito sa kanya. Sa ibang eksena, habang siya ay matutulog na, naalala ni Feng ang isang insidente ilang taon na ang nakararaan. Sa mga oras na iyon, si Feng ay binugbog ng mga gangster at na-corner ng mga ito. Ngunit nagawa niyang bumangon at nilabanan silang lahat. Gayunpaman, nawala sa sarili si Feng at hindi sinasadyang napatay niya ang boss ng mga gangster na naging dahilan upang siya ay mabilanggo. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong, pinag-isipan niya ang kanyang mga maling nagawa at lahat ng masamang aksyon kasama na ang karahasan na ginawa niya. Sa pagkakataong ito ay desidido na siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay upang mas maging mabuting tao matapos makalaya sa bilangguan. Pagkalipas ng ilang araw, makikita naman si Feng na tumutulong kay Liu na nagvo-volunteer sa orphanage ni Mr. Joe. Isang batang lalaki ang lumapit kay Feng at binigyan siya ng isang larawan. Naalala naman ni Feng ang kanyang mga nakaraan nung bata pa siya kasama ang kanyang ama nang makita niya ito. Miss na niya ang kanyang ama, ngunit matagal na silang hindi nagkakasundo dahil mas ginugol niya ang kanyang oras sa pakikipaglaban sa mga lansangan na mahigpit na tinututulan ng kanyang ama. At hindi na muling binisita ni Feng ang kanyang ama dahil sinaway niya ito. Samantala, isang gang na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ailong ang bumisita sa orphanage sa utos ng kanyang boss. Pinipilit nila si Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa, ngunit agad na tumanggi si Mr. Joe dahil ang lupa ay para sa bahay ampunan lamang at sila ay nag-aalok pa ng napakababang presyo. Dahil tumanggi si Mr. Joe ay binalaan siya ng mga kontrabida at saka umalis. Pagkatapos nun ay nakita ni Feng ang kanyang dating kaibigan na si Ahay na ngayon ay isang mahusay na street fighter. Habang sila ay nag-uusap, inimbitahan ni Ahay si Feng na magtrabaho kasama niya para maging hired fighter para sa mga gangster. Ngunit tumanggi si Feng dahil siya ay determinadong magbabago na para sa ikabubuti ng kanyang buhay. At sa halip ay pinayuhan ni Feng si Ahay na umalis na sa kanyang propesyon. Gayunpaman, kapwa itinuturing ni Feng at Ahay ang isa't isa na parang magkapatid, kaya iginagalang nila ang mga desisyon ng bawat isa. Samantala, nang pauwi na si Feng at sasakay sana ng taxi, nagulat siya nang makita ang taxi driver ay ang kanyang ama. Ngunit nang makita si Feng, agad na inapakan ng ama ang kanyang silinyador at iniwan siya. Kinabukasan, makikita naman si Feng na bumibili ng kwek-kwek sa isang matandang babae.
Hindi nagtagal, dalawang pulis ang lumapit sa matandang babae at pinapalayas ito dahil bawal itong magtinda sa kalsada. Nang makita ito ay sinubukan naman ni Feng na suhulan ang dalawang pulis para iwanan ang matandang babae. Ginawa ito ni Feng dahil nakonsensya siya dahil sa pagpatay nito sa kanyang apo. Sa ibang eksena, makikita naman si Ilong na nag-report sa kanyang amo na si Mr. Lee. Sinabi nito na ayaw ni Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa. Pagkatapos ay nagbigay si Mr. Lee ng 1 linggong deadline para ayusin ang mga bagay-bagay anuman ang mangyari. Si Ilong at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa bahay ampunan. Dahil hindi sila kayang labanan ni Mr. Joe at Liu na magitan si Feng upang talunin si Ilong at ang kanyang mga tauhan at pagkatapos ay pinalayas ang mga ito. Lumipas ang ilang araw, makikita si Feng at Liu na pauwi na papunta sa orphanage. Dito ay tinambangan sila ng grupo ng mga tulisan na may dalang matatalim na armas. Bago sila harapin ni Feng, ay pinatulog niya muna si Liu upang mawalan ito ng malay at maprotektahan ito sa anumang gulo. Pagkatapos ay sinimulan niyang labanan ang grupo ng mga armadong lalaki. Muli ay madali niyang natalo ang mga tulisan, maging ang pagkidnap sa isang bata ay nagawa niyang mapigilan. Kinabukasan, habang nagtuturo si Liu sa bahay ampunan, si Mr. Lee at ang kanyang mga tauhan ay bumisita dito upang pilitin si Mr. Joe na ibenta ang kanyang lupa. Ngunit nanindigan si Mr. Joe na hindi niya ibebenta ang kanyang lupa, lalo na kay Mr. Lee na kilala niya sa pagiging tuso at malupit. Nang sasaktan na sana si Mr. Joe ng isa sa mga tauhan nito, ay inawat ni Mr. Lee ang napipintong labanan at sinabihan si Feng na ayusin na lamang ang usapin sa pamamagitan ng isang laban. Kung manalo si Feng, hindi na niya muling aabalahin si Mr. Joe. Sumang-ayon naman dito si Feng. Pagkatapos umalis sa orphanage, sinabihan ni Mr. Lee si Ilong na hanapin ang pinakamahusay na street fighter sa kanilang lugar. Samantala, pinayuhan naman ni Mr. Joe si Feng na huwag palaging lutasin ang mga problema sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa kabilang banda, habang nasa kotse sina Feng at Liu, ay nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang nakaraan, kung saan nakonsensya lamang si Liu nang malaman niyang naulila ang isang bata dahil sa ginawa ng kanyang ama. Kaya pagkatapos nun ay nagpasya siyang mag-volunteer sa isang ampunan at tumulong sa mga naulilang bata. Nang dumating si Feng sa itinakdang lugar para makipaglaban sa mga street fighters na pinili ni Mr. Lee matapos nagdaan ng kasunduan, agad na hinarap ni Feng ang unang fighter, kung saan madali niyang napabagsak ang fighter sa pamamagitan lamang ng ilang pag-atake. Ngunit lumalabas na si Mr. Lee ay naghanda pa ng isa pang fighter upang labanan siya. Gayunpaman, ang mga fighter ay hindi match kay Feng dahil hindi tumatagal ang mga ito sa kanya. Hanggang sa huli, dumating ang ikatlong fighter na walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Ahay. Sinubukan naman ni Feng na kumbinsihin ng kaibigan na wag nang ituloy ang laban, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Nang umatake si Ahay ay simpleng pinigilan ni Feng at iniwasan lamang ito. Nakatayo lamang si Feng habang susuntukin siya ni Ahay sa muka. Naalala tuloy ng dalawa ang nakaraan na magkasama silang nakikipaglaban. At sa huli ay natauhan si Ahay at itinigil ang laban.
Pagkatapos ay pinuntahan niya si Mr. Lee at sinabing hindi niya itutuloy ang pakikipaglaban kay Feng. Ngunit si Mr. Lee na hindi nasiyahan sa desisyon ni Ahay ay binali ang kanyang kamay. Nang makita ito ay gustong ipaghiganti ni Feng ang kanyang kaibigan. Ngunit pinigilan siya ni Ahay at umalis silang dalawa na magkasama sa lugar. Pagkatapos ng laban, inisip ni Feng na magdudulot lang siya ng kaguluhan sa mga nakapaligid sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang lumayo sa lahat kasama na kay Liu at sa mga bata sa orphanage. Sa kabilang banda, inutusan ni Mr. Lee ang kanyang mga tauhan na salakayin ang mga mahal sa buhay ni Feng tulad ng kanyang ama at ang matandang babae na nagtitinda ng kwek-kwek. Mabuti na lamang at hindi malala ang kanilang mga natamong sugat. Pagkatapos ay nakatanggap si Feng ng tawag mula kay Liu na nagpapaalam sa kanya na si Mr. Zhou ay kinidnap ni Mr. Lee. Dahil sawa na siya sa kalupitan ni Mr. Lee at ng kanyang mga tauhan, nagpasya si Feng na maghiganti sa mga ito. Buong tapang na pinuntahan ni Feng si Mr. Lee at hinarap ang kanyang mga tauhan na mag-isa. Hindi nagtagal, si Feng ay pinabagsak silang lahat. Pagkatapos niyang talunin ang mga tauhan ni Mr. Lee, hindi man lang siya nasaktan nang humarap sa kanya si Ilong na gumamit sa kanya ng matalas na sandata. At nang ililigtas niya na si Mr. Zhou, hindi niya inaasahan na dumating si Mr. Lee. Lumalabas na inihintay pala siya nito at handa siyang patayin gamit ang isang baril. Gayunpaman, nang binaril siya ni Mr. Lee ay nagawa pa rin itong makatayo na parang walang epekto sa kanya ang bala. Pagkatapos nito ay pinatay niya si Mr. Lee. Nang makita si Mr. Lee na nakahiga at wala ng buhay, biglang nawala ng malay si Feng. Makalipas ang ilang araw, tuluyang nagising si Feng matapos sumailalim sa operasyon sa ospital dahil sa tama ng baril na kanyang natamo. Pagkabalik mula sa ospital, si Feng na ngayon ay nakipagkasundo na sa kanyang ama ay umuwi na at nakatira siyang kasama ito. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Feng na may dalang bulaklak at mga regalo at nakipagkita ito kay Liu dahil kaarawan ng babae. Ilang sandali pa ay biglang may pumutok na baril at bumagsak si Feng. Pagkatapos ay ipinakita ang masasayang sandali na magkasama sina Feng at Liu. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like at pa-share na rin ang ating video? Pakitype na rin sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.